this year we were one of the SJLJ passer. Wow. Wow. Together with Almeria ang Kabugkayan. Ah, okay. Kaya pala nung provincehood, parati rin kayo sige, magsaka dito sa stage. Mas marunong pa ba yan sa atin? Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. Roslyn, Roslyn, ating kaibigan. Tara, kwentuhan tayo. Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. May adlaw mga biliranon. Ako po ang inyong abang lingkod na si Board Member Roslyn Espina Paras. Narito na naman po tayo sa isang episode ng ating kwentuhan with BM Roslyn upang makapagbigay ng impormasyon na pwedeng pagkunan ng inspirasyon at kaalaman tungkol sa mga nagkalain-lain ng mga kaganapan o personalidad sa atong mahal na probinsya ng Biliran. Mga kaigsuunan ko, please help me welcome our guest for today, no other than the Mayor of the Municipality of Cauayan, Mayor Attorney Manolo Rubi. Magandang araw, Mayor Rubi, and welcome to Kwentuhan with BM Roslyn. Magandang araw po. Let us first get to know the person behind LGU Cauayan. So, Mayor Rubi, pakikwento naman po sa amin ang inyong journey from being a regular citizen of Cauayan to becoming the leader of the municipality of Cauayan. You know, I became a lawyer when I was at the NBI. Later, I transferred to the judiciary, became a clerk of court of Manila for 10 years. And then, I was appointed as the Register of Deeds of Cebu, province of Cebu, up to 2014 when I retired from the government service. Then, when ho kayo when did you enter politics? You Paano po yung transitioning from becoming an employee to an elected official? Alam nyo, after my retirement, I wanted to live a simple life. But, you know, events kept on happening up to such time that Congressman Jiriboy, governor at that time, convinced me to run. So, I acceded to his request. So I become you know, I have no intention to enter politics. It was not my dream. You know, I was convinced by the congressman, the governor at that time. So I ran first for barangay captain. Oh, okay. Then I was elected as the provincial federation of all barangay captains. And as such, I sat in the Sangguniang Panlalawigan as an ex-officio member. Ah, okay. Then comes the election for mayor. So I ran again for mayor. Ang bias ko si Jake. Dahil sabi ni congressman, sige, tumakbo ka. Anyway, wala namang doong para at least si Rudy, third termer na, bago lang si Jake. So ako, pinatakbo. Hanggang ngayon. But I never, you know, I only walk one day na nasa daigdig na ako ng politics. So, this is a gift from me, by destiny, I think. I do not dream, I do not even think that I will become a politician. But no regrets. No regrets. No regrets. It is a gift from me. Yes, true. Kasi sabi nga nila, di ba, marami may gusto, pero pipila lang ang kakaroon ng pagkakataon na magserbisyo sa kapwa. Ako, kahit kinukumbensya ako ni congressman noon, sabi ko wala akong intention tumakbo. Tumakbo ka, ganyan. Hanggang wala na nagising na lang ako, nandun ako, naging politiko na ako. Sarap naman ang pagising nyo. Oo. Wala, kasi gusto ko, I retired from government service for
almost 30 years. 30 Bakit pa ako sasali dyan sa magulong breakdik ng politika? Pero, ayan ang ano ko. Doon ako, parang, ang journey ko, doon ako dinala. So, blessing. It's a blessing, no regrets. Although, siyempre, bago ka sa politika, mahirap. Apo. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Ako wala akong alam. Kakapapa po, ano? Kakapa ako. I do not know what is good governance, gano'n. Ang hirap. Bagay, nandun ka na rin. Di, pangatawanan mo na rin. Diba? Wala ka na magagawa. Pinasok mo yung ano. Yung daigdig. Okay. So, what personal achievement are you proud of that not many people know about? Maybe because I am a lawyer. I struggle myself hard. Naging ano ako naging self-supporting ako. So your story po is parang rags to riches din po ba? Yeah. Talagang sariling sikap. Naging clerk ako ng NBI. So when I graduated law, first I failed when I tried first time. I took the bar. For the second time, nakapasa ako. Doon nag-umpisa yung ano ko. Doon nag-umpisa ang medyo gumaganda ang buhay. Si lawyer na po, no? Nalipat ako sa Husgado. Nag-clerk of court ako. Diba? Doon na. Nagsimula na yun. Dahil then, later on, I was appointed as the Register of Cebu. I stayed in Cebu for 17 years until my retirement in 2014. Nice. So, what has been your personal philosophy in handling matters with regards to being the mayor of Kawayan? You know, ano lang ako. Inay fights and wala akong alam. I got all my head of office involved in any project. I adopt an open policy. Dahil wala akong alam. Doon ako nagdidepende lang sa kanila. O ano. Wala naman nagtuturo. No. Diba? True. Doon lang ako. Hanggang ngayon ay, pangalang taon ko na ito. Doon pa ako medyo nagkakaroon ng idea kung paano gaganapan yung tungkulin being a mayor. Talaga. So, parang, collaborative effort. Yeah. The I adopt an executive. open policy. Yeah. I accept suggestions. Sila ang may alam, ako wala akong alam. But actually, maganda rin naman po talaga yan. Whether you know or you do not know, basta tumatanggap ka ng payo, napakalaking bagay po yun. Hindi yung sarado yung, di ba yung iba kasi sarado yung sa thinking lang nila, kung ano yung gusto nila, yun lang. Nagmamalaki dahil mayor. Ako, hindi ako ganun. Hindi ako ganun. So that's nice. At least, the open policy, I believe, is really nice for any leadership. No? Kasi, kahit sabihin na nating, especially yun na abogado, maraming paano talagang sa batas, maraming nalalaman, iba pa rin eh. Iba pa rin ho. Hindi garantiya yung being a lawyer, no? Being a lawyer, hindi garantiya. To become a good leader, no? Yeah. Hindi garantiya. You have to study more. You have to learn. Yes. Being a politician. Iba ang daigdig ng politiko. Iba ang daigdig. Iba ang daigdig nung ikaw na mamahala sa isang bayan. Opo. You have to learn, of course. Ako, okay lang sa akin. Anyway, this is only my term. Ayoko na. You're not running anymore for mayor? Ay, hindi na ako. Tatakbo. Pero at least you have achieved it. Yes. This is, I think, a gift to me of God. Not everybody is given the privilege to become a mayor. True. True. Ako nga, inaayawan ko ito.
Parang Di ba? Kayo pa ang inaano. Ang sarap naman hinahabol ng ako ng ganon. panahon. Ay, Na, sana, dito ka. Dito ka. Di ba? Ganon. So, now let us learn more about the LGU itself. Sa inyo pong panunungkulan, isip mayor sa munisipyo sa Kawayan, unsa man ang mga nakita nimo nga mga problema sa na kinakaharap ng inyong lungsod? And ano-ano naman po ang mga naging programa nyo para maibsan ang mga or masolusyonan ang mga problemang ito? Una-una, nung pag-upo ko, ang una talagang problema, job opportunities. Trabaho. Diba? Trabaho. Ngayon, nakakaroon ako ng programa with help of my department heads. Yung mga budget sa agriculture, namimigay kami sa mga magsasaka, namimigay kami ng abono. Then, doon sa mga fisher folks, namimigay kami ng marine engine sa yung boat, mayroong fishing nets, ganyan. Doon sa may mga babae na may asawa, mga yung sewing machines. Nice. Mayroon kami. Lately, yung sprayer ng ng palay, namigay kami doon. But of course, with the help of Dole sometimes. Yes. Yun, para maibsan yung Lately, nagkaroon kami ng subsidy sa NFA para yung mga palay ng magsasaka, hindi nila binibinta sa labas. Binibinta nila sa NFA. So, sinusubsidize namin dahil mas mura kung bumili yung NFA. Yeah. So, binibinta nila sa outside ng trader. Opo. Ngayon, nag-subsidize kami. Punuan namin yung NFA, doon na sila. Doon na sila magbibinta sa NFA. At least may automatic market sila. Automatic market. At least mas malaki-laki naman ang presyo dahil nag-subsidize kami sa NFA. Ano lang. 2 years lang ako Tapos ako, in my 1 year stint, wala pa akong alam. Ngayon lang ako nag-umpisa. Budgeting, hindi ko alam. Ganyan. Ngayon lang ako nag-umpisa. Pero okay naman po ang Kawayan sa ngayon. Okay naman. Wala namang hassle to. Yeah. At saka, di ba may kasabihan nga ho na mas maganda pa teach a man to fish. Yeah. Di ba? Rather than to give. puro ayuda. Puro ayuda. Mas maganda yung binibigyan nyo ng opportunity na lumago sila mismo sa ilang kaugalingon nga lihok. Diba? Suporta lang. Support lang. Bigyan mo ng makina. Sige, mangisda kayo dyan. Yes. Basta legal ways lang. No? Okay. So, ano po ang mga maaasahan nating or nakikita nyong mga future developments sa inyong lungsod? You know, this year we were one of the SJLJ passer. Wow. Together with Almeria ang Kabukayan. Okay. Kaya pala nung provincehood, parati rin kayong sige magsaka dito sa stage. Meron kaming nagiging award 1.8 million sa Manila. So, sa ngayon, meron kaming, we just finished our wheat market. That's nice. Worth 6 million. Then under construction yung ng evacuation center, later, yun namang drug rehabilitation. Nice. This year. Tapos yung mga ibang infrastructure doon, mga construction of canals. And we will be constructing, seawalls. That's all. Maliit lang ang income ng Kawayan. By next year, maybe, because we will be elevated to fourth class municipality. Sa ngayon po, Kawayan is a 5th class. And the next year, fourth class na? Fourth na kami. Ayun. Then we will be earning more. That's a big feat po, Mayor, during your term na maiangat mo yung classification ng munisipyo.
Tapos, and you, kumbaga, first term as mayor. That's a very good, achievement. Kumbaga, another badge sa imong, koleksyon ng, di ba? Panghambog ba? So, that's a very good, good news sa ating lahat. No? Where do you see Kawayan going in the next few years, and what legacy do you hope to leave behind? I suggest to my department heads that up to what we have achieved, diba? Nagiging SGSG passer kami, ha? To maintain and parang lahat ng kung ano ang ginagawa para magiging matawag na good governance, gawin na. Ha? You have to leave behind everything. Ano man yan, or a limited budget. Ha? You cannot, parang wala kang masyadong maasahan sa budget na limitado. True. Di ba? Opo. You will be contented. Kung ano man yan, sikapin na lang na maging maayos ang takbo ng munisipyo. Ganun lang. Ganun lang kasi ang Mayor Ruby, since nakapagkwentuhan na naman po tayo tungkol sa mga bagay na personal nyo, and tungkol din sa mga nakalain-lain na programa na inyong munisipyo, mapunta naman po tayo sa kulitan portion na ating kwentuhan with BM Roslyn. Ang ating laro, karong adlaw, ay ang tinatawag na, anad ka dito, sir, kay NBI, the lie detector test. A few moments later. So, Mayor, una pong gagawin natin, magbabato-bato pick tayo. Okay. Kung sino po ang manalo, yung talo po, yun ang mauunang mabibiktima. Bato, pick. Ay! Ano ba yan? Ano bang ginawa niyo? Parang ganun. Parang gano'n. Wala na. Wala. Talo ka. Talo. Kayo po mauuna. So, lagay Sige. lang po ang kamay dyan. Tingnan natin to kung talagang... Disclaimer lang po sa ating mga viewers. Ito po ay just a game. Laro lang ito. Pwede rin totoo ito, pwede rin hindi. So, okay. Paano ba to? Tanong muna bago i-start? Okay. Have you ever forgotten an important date like a birthday or an anniversary? Wag ho muna kayong sasagot. Sagot na? Sagot na pala. Yes or no lang? Yes. Tama ba? Wala man. Wala. Isa pa nga. Uso pa di ay nga pindot. Sorry. Tama. Ba tama yung sagot ko? Yes. Oo. Parang... otherwise, nakurente na ako kung mali yun. Tinuon na, sir. Ay, Mayor. So, ako naman. Sige. Kayo naman po ang bubunot. Parang nakikinit ako, return of the comeback ko nung kay Mayor Rick ah. Yung kay Mayor Rick, wala rin, di siya na kuryente. Ako lang pirmi. Ubusin pa ba natin yan? Inabisan tulura. Game. Okay. Yes or no lang pala ito. Do you believe in second chances? Yes. Okay. Asa-asaan ito? Ito. Oh! Bakit meron ako? Ang daya niyo! Bakit
see? Wala Yung mga talaga. kasamahan ko rito, parang ako ang mayor. Usap. One more. Tingaliin nyo kung giano, ha? Ang daya. Sa lahat naman, ganun? naniniwala na, ikaw lang pala ang ayaw. Ibang klase ka. Gusto mo. Si Mayor Rick, wala rin. Hindi, ngayon. Dapat, Direk, ha? Direk Levy, ha? Anong ginawa mo sa machine? Ang haba naman yun. Have you ever ignored someone you knew in public? Yes. Mali. Nagsinungaling din. Mas marunong pa ba yan sa atin? Ay, salamat. Akala ko hindi na naman makukuryente. Kasi nung si Mayor Rick po yung ang bisita namin, ako lang ang nakuryente talaga out of 3 questions. Siya, wala. Ito, last na to, ha? Last na ba to? Tatlo, Isa pa tatlo. po. Wala, nakakadalawa pa lang tayo. Ikalawa pa lang. Ito pa. Ikaduha pa lang na. Dalawa. Ano ba ito? Have you ever gotten into a serious fight with someone at school over a minor issue? At school, no. You remember during your school days? No. No. Sama siya. Meron na naman! Ano ba yan? Dalawa ka na. Hindi ka man nakapuwin sa... ito, last na sa akin to. Ako, 1-1, ikaw. 0-0. Ang daya. Do you consider yourself a reliable person? Yes. Awa na ito ron. Tingnan natin ito kung nagsisinungaling. Ito ang sinungaling to. One zero. Auto. Kailan na? Last ako. Last ikaw. Grabe naman yung kamay ko. Ano ba to? Wala ka pa. Wala ka pang school. Puro sinungaling. Okay, last. Agoy. Kailangan maka-score ka nito para ano. Okay, mahirap dito, no? Ba't ganun? Yung sa iyo, ano. Ito na. Ang haba na kasi Have you ever said, I love you, even though you did not mean it? Yes. Okay. Ano? Sana? Excited pumindot. Sinungaling. Oo, na! Wala talaga yung score. Wala kayo May score. galit yun. Palitan na nga to. Mag-order kayo ng bago, ha? Utang na loob. Huwag mo tayo Nakakarami na to. Wala, zero. Daghang salamat, Mayor Ruby, for granting my request for an interview. I know that being a local chief executive at an LGU makes you very busy po, but still, you found the time to join us today. So, super thank you po sa inyo talaga. I am happy to have interviewed you, not only regarding LGU Kawayan, but also about your personal journey. Kay bisan ako, damo ako na ibawaan, labi na sa mga pinagdaanan mo at ng mga kalihukan ng inyong munisipyo sa Kawayan. Baka pwede naman po kami makahingi ng short message from you para sa atong mga viewers. Salamat po, BM Roslyn. This is, I consider this as, ano ba pangalan na to? This opportunity, being one of your guests and your kwentuhan, BM Roslyn. Thank you.
this is maybe one way of expressing my gratitude, being invited to me in your program. I'm happy. It is my pleasure being one of your guests and being kwentuhan ni BM Roslyn. So, as being executive of Kawayan, wala naman kaming, meron kami mga beaches doon, hindi naman kagandahan, di ba? May kamay swimming pool, ganyan. Simple living lang yung Kawayan. Medyo hindi pa talaga nag-i-improve dahil sa hirap ng panahon. Opo. Okay. Ganun lang po. Thank you po. Thank you. So, sana po ay may impormasyon, aral at inspirasyon po kayong napulot sa ating kwentuhan ngayong araw. Huwag po natin kalimutan na i-follow ang ating FB account at mag-subscribe sa atong YouTube channel na parehong Roslyn Espina Paras po ang mga account names nito. Palihog, paki-like o share din po ang ating mga posts sa mga ito upang mas dumami pa ang mga makakuha ng aral at katatawanan, labi na sa atong mga kaigsuunang biliranon. Muli, ito po si Roslyn Espina Paras. Tara, kwentuhan tayo!